Isang magandang umaga po sa ating lahat, Baliwag Alliance Church. Good morning po sa ating lahat. Hinihiling ko po na ang bawat isa ay tumayo. Tayo po tayong lahat. At kung maaari po atin pong kamayan, lahat po ng maaabot ng ating mga kamay. Yung maaabot lang po ng ating kamay, hawag na po nating lapitan. Kaming naglakad. Ayan. Sa oras po na ito, atin pong sambahin ang ating Panginoong Diyos. Hindi dahil siya po ay mabuti sa atin, kundi siya po ay mabuti sa Kanyang salita. Siya po ay tapat sa Kanyang salita. Magandang umaga din po sa ating mga kapatid na kasama natin sa ating pagsamba sa araw na ito through Facebook Live. Good morning po sa ating lahat. At sa ating pong pagsisimula, sabay-sabay po nating basahin ang salita ng Diyos na matatagpuan sa Psalm 121 verses 1 to 8. I lift up my eyes to the mountains. Where does my help come from? My help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. He will not let your foot slip. He who watches over you will not slumber. Indeed, he who watches over Israel will neither slumber nor sleep. The Lord watches over you. The Lord is your shade at your right hand. The sun will not harm you by day, nor the moon by night. The Lord will keep you from all harm. He will watches over your life. The Lord will watch over your coming and going both now and forevermore. Yumuko po tayong lahat. Tayo ito pumikit at tayo po ay manalangin. Panginoon naming Diyos, kaming lahat ay nandito, nagpupuri at nagpapasalamat sa inyo. Hindi lamang sa lahat ng bagay na inyong ginawa sa amin, kundi dahil sa pagiging tapat ninyo sa inyong salita, na kami ay hindi ninyo iiwan kailanman. Maraming salamat sa araw-araw po ninyong pagsama sa amin. Maaaring marami po sa amin ang iniisip na kami po ay nag-iisa, na walang kasama. Ang hindi po namin alam, kayo po ay laging nandyan para sa aming lahat. Sa mga nagdaang linggo, nagdaang buwan, marami po kaming na-experience na mga pagsubok, mga problema sa buhay. Marami sa amin nahihirapan. Pero naniniwala po kami na kapag kami po ay lumapit sa inyo, kami po ay inyong tutulungan. Maraming salamat po sa inyong probisyon, sa patuloy po ninyong pag-iingat sa bawat isa. Alam po namin na maraming pagkakataon na kami ay umaalis ng bahay. Kami po ay maraming ginagawa na hindi man lang nakikipag-usap sa inyo. Ito po yung mga bagay na nais po naming hingi ng tawad. Marami din po kami mga bagay na ginagawa, mga bagay na nasasambit ng aming mga bibig, mga bagay na aming naiisip na hindi po karapat-dapat. Amin po itong hinihiling na kami po ay inyong patawarin. Upang sa umagang ito, sa amin pong pagsamba, kaming lahat ay karapat-dapat para sambahin kayo. Linisin niyo po ang puso ng bawat isa. Alisin niyo po yung mga bagay na bumabagabag sa amin, mga bagay na nagiging hindrance sa aming pagsamba. Upang sa araw po na ito, kayo po ay aming mapapurihan. Tanggapin niyo po ang aming pasalamat. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Manatili po tayo nakatayo para sa ating praise and worship na pangungunahan ng music team. Good morning po sa ating lahat. Isa nga pong amen sa mga handa na po ang mga puso upang magsamba sa ating Panginoon. Amen. Sabi po sa Job 19 verses 25 to 26, I know that my Redeemer lives and that in the end He will stand on the earth, and after my skin has been destroyed, yet in my flesh I will see God. Let us all together declare and sing that our Redeemer lives.
every nation, every tongue and generation shall lift your name on high. All together, let us lift our Lord's name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so
provision niyo po and guidance, wisdom, and protection po sa bawat isa upang makadalo at mag-serve and to glorify your name. We lift you and give you all these praises and thanksgiving. In Jesus' name we pray. Amen. Maaari na po tayong makaupo. Ngayon naman po ay makakatunghay po tayo ng isang song offering na pangungunahan ng BAC Choir entitled Lord Most High.
Para po sa pagbasa ng salita ng Diyos, inaanyayahan ko po muli ang lahat na tayo po ay tumayo. Ang ating scripture reading sa umagang ito ay mahanap sa Psalm 63, verses 1 to 11. O God, you are my God. Early will I seek you. My soul thirsts for you. My flesh longs for you. In a dry and thirsty land where there is no water. So I have looked for you in the sanctuary to see your power and your glory. Because your loving kindness is better than life, my lips shall praise you. Thus, I will bless you while I live. I will lift up my hands in your name. My soul shall be satisfied as with marrow and fatness, and my mouth shall praise you with joyful lips. When I remember you on my bed, I meditate on you in the night watches. Because you have been my help, therefore, in the shadow of your wings I will rejoice. My soul follows close behind you. Your right hand upholds me. But those who seek my life to destroy it shall go into the lower parts of the earth. They shall fall by the sword. They shall be portion of jackals. But the king shall rejoice in God. Everyone who swears by him shall glory. But the mouth of those who speak lies shall be stopped. The Lord blesses us by reading of His Word. The Word of the Lord by Pastor I.D. Angeles. Maaari na po tayong umupo. Magandang umaga po sa ating lahat. Para po sa kaalaman natin, ngayong araw na ito ay ating binibigyan ng parangal ang lahat ng ating mga senior citizens at mga lolo-lola. Kaya ang tawag natin sa Sunday na ito ay Grandparents' Day. Araw ng mga lolo at lola. So, bibigyan ko po muna tayo ng ilang mga segundo para batiin ang ating mga lolo-lola. Kahit yung mga senior citizen natin, kahit hindi pa sila lolo at lola, batiin muna natin ang Grandparents' Day, Happy Sunday sa ating mga lolo at lola. Yung mga nasa katabi ninyo ng mga lolo at lola, grandparents, kahit po yung mga mukhang lolo, mukhang lola, pwede na rin nating batiin. Para po sa ating mga lolo, lola, maraming salamat sa inyong buhay. At ngayong araw na ito, mayroong inihanda ang mga kabataan, ang ating mga youth, as a tribute to all of the senior citizens today. Kahit kayo po ay bisita pa lamang ngayon, this is your first time, dahil kayo ay senior or kayo ay lolo at lola, bibigyan po kayo ng parangal. Kaya wag po kayo mahihiya mamaya dahil mayroong inihandang maikling sorpresa. Maliit lang na sorpresa. Bibigyan yata kayo ng gatas. Tsaka, ano yung, diaper daw. So, okay lang, ano? Anyway, basta bigay naman po, tanggapin natin ng may pagpapasalamat sa ating puso. Ngayon pong araw na ito, bukod sa Grandparents' Day, gusto rin nating pasalamatan ng Panginoon dahil nagsimula na yung Sunday School nung Sunday. Noong first Sunday of September, nagsimula na jump up. Mayroon ako mga narinig na mga feedback na kinikilig yung mga umattend ng, ano nga yun kay Ma'am Sharina? Singleness. Choices. Nag-enjoy daw yung mga umattend ng choices sa Sunday School. Yung mga umattend naman ng Family Matters, ang feedback naman na nakarating sa akin ay parang gusto nilang dagdagan yung kanilang anak. Sabi ko, nasa lesson ba yun na dagdagan? No? Pero parang excited silang bumuo ng pamilya. Yung mga nandun naman sa God and Money, excited na excited dahil gusto nilang makarinig ng paraan kung paano i-bless ni Lord sa pagitan ng ating mga finances. So,
hihinaan ko na rin ating boses. Parang nagbago yung aking microphone. So, ito naman yung mga feedback. So, maraming salamat. We still encourage everyone. Ito ay nurture sa atin. It's one way of improving our spiritual life to yung sa ganitong class, yung Sunday school class. And of course, hindi natin hindi natin kalilimutan that we also have wider. At yung ating wider, we encourage po yung mga member natin sa church dito na mag-undergo ng WIN class. Ang WIN class mag-start po ng October. Ito po yung ating mga encouragement. At gusto natin i-announce na this coming Sunday, September 17, magkakaroon ng graduation. Graduation ng mga nasa wider. Ibig sabihin, nakatapos sila mula WIN hanggang rejoice. So, salamat sa Panginoon. Mayroon tayong 9 na makakapagtapos. Pero kailangan kantahin kasi nila yung team song, yung wider hymn. So, kakantahin nila yon. Yun ang final test nila. Pagka nakanta nila yung wider hymn ng memorize. Amen ba, mga students? Nawala na yung mga estudyante. Anyway, salamat sa Panginoon sa opportunity na ito at gusto rin natin pasalamatan yung nag-donate ng ating lalagyan ng kaldero. Ngayon, hindi na mahihirapan yung maglipat ng mga kaldero pagka marami tayong pagkain. Kasi ditulak na lang, salamat po sa sponsor natin. Nakakatuwa naman, hindi na siya mahirap ikilos. Pwede dito ang halaman, ang kaldero, yung mga plato, yung mga member na hihirapan maglakad, pwede na rin ditong para bang yung skating. Anyway, our topic for today, part pa rin po ito ng Finding God in Difficult Times, ay bahagi ng ating pag-aaral sa intimacy with Christ. At naalala natin, pag sinabi nating intimacy, ito yung malalim na pakikipag-ugnayan sa Panginoon. Intimacy with Jesus Christ. Alam din natin, mga kapatid, na pag sinabi nating intimate o malalim na pagsasamahan, mayroon itong kaakibat na sakripisyo. At kasama sa sakripisyong iyan, habang lumalalim tayo sa Panginoon, mayroong mga bagay na binabago ang Panginoon sa atin. Habang lumalalim tayo sa Panginoon, mayroong pagbabagong nagaganap sa atin. Makikita natin na dati gusto nating gumawa ng kasalanan, gusto nating gawin yung ating bisyo, unti-unti nawawala yung ating taste, nawawala yung ating appetite sa kasalanan. Bakit nga nangyayari yon? Dahil sa intimacy with Christ. Kaya po mahalaga kung paano natin binibigyan ng importansya, relevance, yung pagsaliksik sa Panginoon, paglalim kay Kristo, makita natin, kailangang handa rin tayong magpabago. Naalala ko yung kwento ng lolo at lola kumain sa Jollibee. Sa tagal na panahon na sila ay magkasama, sa tagal na panahon na sila ay pinagpala ng Panginoon na magkaroon ng pamilya hanggang kanilang mga apo, nakita yung kanilang pagsasamahan, sweet na sweet pa rin. Sweet na sweet. Meron na mga nakitang lolo at lola na kahit sa kanilang edad, sweet na sweet pa rin. Nung nandun sila sa Jollibee, kumuha si lola ng Chicken Joy. At nakita ng mga nandoon sa loob ng Jollibee, pinutol ni lola at ibinigay ang kalahati kay lolo. Kumuha naman si lolo ng cheeseburger. Piniraso ni lolo ang kalahati at ibinigay kay lola at kumain sila. Napaka-sweet. Maya-maya, kinuha ni lola ang kanyang pustiso, ibinigay kay lolo. At sila ay kumain. Pagkatapos kumain ni lola, si lolo naman ang gumamit ng pustiso at sila ay nag-enjoy. Napaka-sweet. Di po ba habang tumatagal ang panahon sa ating pagsasama, mayroon talagang mga sakripisyo na willing tayong ibigay sa ating mahal sa buhay. At alam niyo po, sa relasyon sa Panginoon, mayroon din tayong mga sakripisyo na kailangan nating ibigay sa Panginoon na hindi na masakit. Sakripisyo na mayroong pagmamahal dahil lumalalim tayo kay Kristo.
Kaya po ang pag-aaral natin ngayon ay Finding God in Difficult Times, kasama dun sa serye natin ng Intimacy with Jesus Christ. Tayo po muna ay sandaling yumuko at manalangin. Panginoon, muli po kaming lumalapit sa trono ng inyong biyaya at hinihiling na kausapin niyo kami upang makita namin kayo ng mukhaan, makilala namin kayo ng gusto, at maranasan namin ang inyong masaganang pagkilos sa aming buhay sa lahat ng aspeto. Amin pong inilalapit ang aming pong pag-aaral na magbigay ito ng enlightenment, ng paglilinaw ng aming kaisipan, ng aming pong mga pinapahalagahan. At aming dalangin, hindi yung aming sariling interpretation, hindi yung aming sariling philosophy, hindi, Panginoon, yung orientation namin, hindi yung aming mga paniniwala. Ang aming dalangin, yung inyo pong tinig, yung inyo pong pangungusap sa amin, ang aming marinig. Mabago kami ayon dun sa inyo pong wangis, sa inyong kalooban. Sa inyo po namin inilalaga at hinihiling ang inyo pong pagkilos sa umagang ito sa pakikinig at pag-aaral ng inyong salita. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ang ating pong pag-aaral ay pinamagatang Finding God in Difficult Times. Nakaranas na po ba tayo ng difficult times sa buhay? Panahon na kung saan tayo ay nahihirapang hanapin at marinig ang tinig ng Panginoon. Dumating na po ba sa punto ng buhay natin na kahit tayo ay active sa church, kahit sabihin natin maraming beses tayo ay involved sa iba't ibang ministry, faithfully umaattend sa church, pero mayroong mga pagkakataon tayo ay dry na hindi natin marinig yung boses ni Lord, na parang yung panalangin natin walang nakaririnig. Dumating na po ba dun sa punto na ito na parang ang lahat ng ating pagpapagal sa Panginoon parang walang kabuluhan? Alam niyo po, ito rin ang naramdaman ni David na sumulat ng awit 63 verses 1 to 11. Kaya po, mayroon tayong tatlong katotohanan na nais kong i-share sa atin para makita natin o maranasan natin ang Diyos sa kabila ng kahirapan, sa kabila ng paghihirap na nararanasan natin sa buhay. Alam niyo mga kapatid, lahat tayo ay dadaan sa paghihirap. Dadaan tayo sa kawalan. Dadaan tayo sa brokenness. Yung pipigain ng karanasan ang ating mga paniniwala. Pipigain ng, sabihin natin, yung tadhana o iba't ibang sitwasyon sa buhay natin para makita natin yung halaga ng intimacy sa Panginoong Jesus. Ito po yung ginawa ni David dahil sa maraming pagkakataon, hindi niya makita ang kamay ng Diyos na parang ang lahat ng kanyang ginagawa ay nawawalan ng kabuluhan. Ito po yung kanyang mga panalangin. At mayroon tayong makikitang magagandang mga katotohanan dito. Ang sabi sa verses 1 and 2, O God, you are my God. Earnestly I seek you, my soul thirsts for you. My flesh faints for you as in a dry and weary land where there is no water. So I have looked upon you in the sanctuary, beholding your power and glory. Sabi sa Tagalog, Diyos, ikaw ang aking Diyos, lagi kong hinahanap. Ang uhaw kong kaluluwa, tanging ikaw nga ang hangad. Para akong tuyong lupa sa tubig na siyang lunas. Hayaan mong sa sanktuaryo, ikay aking mapagmasdan, at ang likas mong kaluwalhatian at kapangyarihan. Verses 3 and 4, wagas sa pag-ibig mo'y mainim pa kaysa buhay. Kaya pupurihin kita, O Diyos, at pararangalan. Habang ako'y nabubuhay, ako'y magpapasalamat, ako ay dadalangin na kamay ko'y nakataas. Napakaganda ng panalangin ni David. Sa kabila noong hindi niya maranasan, kaya na-mention yung dryness, yung tagtuyot. Pero sa kabila nito, makikita natin, ang sabi niya, I will bless you. Ikaw ay aking pararangalan. Ikaw ay aking pasasalamatan. At dadalangin na kamay ko'y nakataas. And I will even lift up my hands. Ito po yung halaga na kung tayo po ay mayroong malalim na pakikipag-ugnayan sa Panginoong Jesus, kahit anumang tagtuyot ng buhay, ang puso nating pipiliin
na magpasalamat sa Panginoon. Kaya po, in order for us to find God in difficult times, we need to find the desire. Ito yung desire o pagnanais sa puso natin. Kung balikan natin si David, ano ang panalangin niya? Sabi sa verse 2, hayaan mong sa sanktuaryo, ikay aking mapagmasdan. Hayaan mo na nasa church, ikaw ay aking maranasan. In order for us to find God sa mga panahon na tayo po ay naghihirap, we can always find God in His sanctuary. Ano yung sanctuaryo niya? Ito ang kanyang templo. Ito ang kanyang bahay-sambahan. Dito natin hanapin ang Panginoon. At ang likas mong kaluwalhatian at ang kapangyarihan. Let God be our desire. Let Christ be our desire. Ang desire ng ating puso, mas mahalaga na makita natin si Kristo kaysa sa ibang mga bagay. Kaya si Apostol Pablo, ang kanyang sinabi, for me, para sa akin, ang mabuhay ay si Kristo. For me to live is Christ. Bakit? Kasi yung desire niya, walang iba, kundi si Kristo. So sa bawat araw ng kanyang paggising sa umaga hanggang sa kanyang pagtulog, ang nais niyang parangalan, si Kristo. Kaya sabi sa verse 4 ng awit ni David, habang ako'y nabubuhay, ako'y magpapasalamat, ako ay dadalangin, kamay ko ay nakataas. Ipinapakita nito yung lalim ng kanyang pakikipag-ugnayan kay Kristo. Di po ba ang sarap na marinig sa ating mga asawa, habang ako'y nabubuhay, ikaw ang aking mamahalin. Habang ako ay nabubuhay, ikaw ang aking paglilingkuran. Di po ba sa mga kababaihan, ang sarap marinig nito sa mga asawang lalaki. Pero masakit na marinig na habang ako'y nabubuhay, ikaw ang aking paglilingkuran, basta ipaglaba mo ako at ipagluto. Yung mga may kondisyon, parang ang hirap marinig iyon. Maganda yung marinig yung umpisa, pero pag narinig mo yung dulo na mayroong mga kondisyon, magdadalawang isip ka kung totoo ba talagang mahal niya ako. Sa Panginoon, ang nais niyang marinig sa atin, yung ating paglilingkod, walang iniintay na kapalit. Panginoon, maglilingkod ako basta ma-promote ako sa trabaho. Panginoon, magsisimba ako bukas, pero sana makakota ako sa aking pong mga kliyente ngayong linggong ito. Hindi nais ng Diyos na ang puso natin ay may kahati sa ating paglilingkod sa Kanya. Ang desire, ang pagnanais, ay dapat buong puso sa Panginoon. Tanong ko po sa atin, ano ang desire ng puso natin sa Panginoon? Kaya nga po mayroon tayong awit na, this is my desire to honor you, Lord, with all my heart, I worship you. Ano po yung desire ng puso natin? Sana wala na tayong masigit pang naisin kung hindi si Kristo na maparangalan sa ating puso. Yung pangalawa pong katotohanan, makikita natin sa sumusunod na talata, verses 5 hanggang 8. Ang sabi dyan, my soul will be satisfied with fat and rich food, and my mouth will praise you with joyful lips. When I remember you upon my bed and meditate on you in the watches of the night, for you have been my help, and in the shadow of your wings I will sing for you. My soul clings to you, your right hand upholds me. Ang ganda po sa Tagalog, ang sabi dito, itong aking kaluluwa tunay na masisiyahan, magagalak na umawit ng papuring iaalay. Pwede ba tayong umawit sa Panginoon kung tayo ay wala sa tono? Pwede ba tayong umawit sa Panginoon kung tayo'y walang boses? Pwede ba tayong umawit sa Panginoon sa panahon na tayo ay
umiiyak? Ang sagot ay, opo. Pwede nating gawin ang ating pagsamba, hindi lang sa panahon na maganda ang ating sitwasyon, kundi dun sa panahon na alam nating tayo ay nasa panahon ng paghihirap at pagdadalamhati. Naalala ko sa aking personal na buhay nang nawala yung aking lolo, si Lolo Sario. Siya po yung tatay ng aking tatay, si Lolo Sario. Dahil si Lolo Sario karaniwan ang laging nagbabantay sa amin nung kami maliliit, talagang hindi may iwasan maging close ako dun sa aking lolo. At dahil Grandparents' Day ngayon, ipakilala ko lang sa inyo ng kaunti, si Lolo Sario. Si Lolo Sario, sa kanyang edad, siya po ay tinubuan ng iba't ibang klase ng mga bukol na dahil sa kanyang sakit, ito ay kumalat sa kanyang katawan. Meron siyang bukol sa paa, meron siyang bukol sa kamay, maging sa mga daliri. Ito ang naging sanhi ng kanyang kamatayan. Pero sa panahon na siya ay naghihirap, nakita niya yung halaga ng pag-awit sa Panginoon. At yung kanyang pag-awit, ang mga inaawit noong mga panahon na iyon, na aking nakalakihan, ay yung mga kantang, I love the thrill that I feel when I get together with God's wonderful people. Palagay ko, kaunti na lang ang nakakaalam noon. Yung po bang thrill na magkasama-sama, itinuturo niya yun. Mayroon pang kasamang, this is the day. This is the day that the Lord has. Yung po bang panahon talaga ng mga Hapon. Ito yung lagi niyang itinuturo. Pero alam niyo, ang nag-strike sa akin ay kung paano siya umawit ng hymn. Dahil si Lolo Sario, likas na tenor. Yung tenor, mataas na boses ng lalaki. Naalala ko, isa sa mga paborito niyang inaawit yung kabanal-banalan. Sa English, ito yung holy, holy, holy. At pag umaawit siya, buong puso siyang umaawit. Holy, 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 Lord God Almighty. Yung po bang alam mong umaawit ka sa Panginoon, hindi ka nahihiya, wala ka man sa tono, o nakakatulig sa tenga yung iyong boses. Si Lolo Sario, ang kanyang paraan ng paghanap sa Panginoon, sa panahon na masakit ang kanyang mga bukol, sa panahon na siya ay naghihirap physically, ay sa magitan ng pag-awit. Kaya ang pagpupuri sa Panginoon ay isang paraan upang matagpuan, to find God in difficult times, is to worship. Kaya po yung pangalawang prinsipyo na makikita natin sa sulat ni David sa awit 63, should be God, our delight. Yung kanina, desire, pagnanais. Yung delight, yung kagalakan sa puso. Di po ba pag sinabi nating the delight of the eyes, yung kanais-nais sa ating mga mata. Yung mga mahilig po sa ice cream. Pagka tumingin kayo sa tindahan ng ice cream, di ba nag-glow ang mga mata natin? Hala, ang daming flavor! Yung mga flavor naman, hindi mo naman maintindihan. Nagpunta kami sa Davao, first time ko nakakita ng chili ice cream. Chili ice cream. Dahil curious, tinikman namin yung chili ice cream sa halagang 30 pesos. Lasang ice cream din. Pero napakaanghang. Sumunod na flavor, charcoal ice cream. Ice cream ng uling. Kulay itim. Dahil curious, tinikman. Lasang ice cream din. Lasang ice cream. Dahil curious ka, pero dahil delight, yung pagka nakita mo, kinagagalak ng puso mo, gusto mo talagang sunggaban. Nakakain na po ba kayo sa buffet? Karaniwan sa mga Pinoy, pagka buffet, yung plato, pinupuno ng lahat ng klase ng pagkain. May sarsa man yan, may sabaw, halo-halo doon sa pagkain. Umaapaw. Pagkatapos, pag-upo, ang sasabihin,
Ay, ano ba to? Bakit nang iba na lasa? Kasi pinagsama-sama eh. Tapos iiwanan na lang. Mga kapatid, this is the delight of our eyes. Yung mga bagay na kanais-nais sa ating mga paningin. Pero ang nais ng Panginoon sa atin, our delight in life ay walang iba kundi ang Diyos, si Kristo. Kaya ang sabi diyan, verse 5, itong aking kaluluwa, tunay na masisiyahan, magagalak na umawit ng papuring iaalay. Laman ka ng gunita ko, samantalang nahihimlay. Magdamag na ang palaging iniisip ko ay ikaw. Ang sarap pakinggan. Intimacy with Christ. Laman ka ng gunita ko, samantalang nahihimlay. Magdamag na ang palaging iniisip ko ay ikaw. Parang sulat ng binata sa isang dalaga. Ikaw ang sa akin tumutulong sa tuwina, kaya sa iyong pagkupkop, ligaya kong awitan ka. Napakaganda. Let our delight be found only in Christ. Ang ating kagalakan, kasiyahan, ay matagpuan kay Kristo lamang. Kaya ang tunay na mananampalataya at lumalalim kay Kristo, kahit anong paghihirap, hindi bumibigay. Laging nakahawak sa Panginoon. Kasi nandun na yung paglalim. Siya na yung kagalakan sa kabila ng difficult times. Siya na yung yung kahinahunan, yung peace, yung kapayapaan sa puso natin sa kabila ng kaguluhan. Alam niyo, tunay nating mararanasan yung lalim sa Panginoon pag humaharap tayo sa iba't ibang difficulty ng ating buhay. Kaya kung tayo po'y dumadaan sa paghihirap ngayon, find peace, find joy in Christ alone. Meron pong isang lumang matagal ng awitin tungkol ito sa pagiging tahimik sa Panginoon. Ang title po nito, Still. Ang sabi doon, when the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. Meron po isang kabataan na nagtanong sa akin, Pastor, nung gumawa ako ng kasalanan, wala naman akong narinig na boses ng banal na Espiritong nagsabi sa akin, huwag mong gawin yan. Bakit po, Pastor, hindi ko narinig yung boses na yon nung gumawa ako ng kasalanan? Ito ang tugon ko sa kanya. Ang sabi ko, ang tinig ng Diyos, hindi natin maririnig kung wala tayong interes na pakinggan siya. Hindi natin maririnig anumang tinig ng Panginoon kung tayo ay busy sa kasasalita. Ang paraan para marinig ang tinig ng Panginoon is to be still and be quiet and silent in our hearts and focus our attention sa Panginoon. Mga kapatid, marahil yung iba sa atin dumadaan sa iba't ibang kaguluhan sa buhay. Hindi natin ito mararanasan ang piling ng Diyos kung lagi tayo nakafocus sa ating paligid. Kailangan nating tingnan ano ang mensahe ng Panginoon sa panahon ng katahimikan at sa panahon na tayo nananatili sa kanyang piling lamang. Alam niyo po, ang mga lolo at lola, sa kanilang edad, kasama na dito naghahalo ang lungkot at saya. Karaniwan sa mga lolo at lola, nararamdaman nila sila ay wala ng saysay, wala ng halaga. Nararamdaman nila yung kaligayahan naman na mayroon silang mga apo, mayroon silang pamilya, pero kasama niyan, nararamdaman nila wala ng panahon ang kanilang mga anak para sa kanila. At dahil dyan, may kahalong lungkot ang nararanasan nila na hindi nauunawaan ng pangkaraniwan natin, ng mga katulad natin.
Kaya mga kapatid, ito yung panahon na kung paano ang kanilang buhay ibinibigay nila para matagpuan ng Diyos. Makita natin na tayong pamilya kailangan magbigay ng panahon sa mga lolo at lola natin. Naalala ba natin nung panahon na tayo'y maliliit din sa ating mga magulang, yung ating mga magulang? Naalala nyo ba na maraming mga pagkakataon, ayaw nating humiwalay sa kanila. Yung gusto lang natin sila ang kasama. Pero habang nag-iedad na tayo, lumalaki na, ang totoo, ayaw na natin silang kasama. Tayo na lang. At nung tayo'y nagkaroon ng pamilya, nagkaroon na ng mga anak, ang nangyayari, sila na ang taga-alaga ng ating anak. Pag tayo ay lalabas, kakain, karaniwan ng mga lolo, lola, dyan muna kayo sa bahay. Mahihirapan kayo pag tayo kakain sa labas. Wala naman kayo makakain doon na maganda para sa inyo. Dyan na lang kayo sa bahay. Dadalhan na lang namin kayo. Ang mga lolo at lola, papayag na lang. Oh, sige. Kayo na lang. Hindi naman ako mag-e-enjoy. Pero, deep inside sa kanila, mayroong kurot dahil hindi natin sila nauunawaan yung lungkot na nararanasan nila. Kaya napahalagang balikan natin kung paano ibinibigay nila yung buhay nila para sa atin, para sa church, o para sa Panginoon. Mahalagang bigyan din natin sila ng kagalakan. The delight of their eyes. Yung panghuli po ay makikita natin sa huling 3 talata. Verse 9, Those who seek to destroy my life shall go down into the depths of the earth. They shall be given over to the power of the sword. They shall be a portion of jackals. Verse 11, But the king shall rejoice in God. All who swear by him shall exalt, for the mouths of liars will be stopped. Sabi sa Tagalog, ngunit silang nagbabantang kumitil sa aking buhay. Sila nga ang masasadlak sa malamig na libingan. Mamamatay silang lahat sa larangan ng digmaan. Kakanin ng asong gubat ang kanilang mga bangkay. Dahilan sa iyo, O Diyos, ang hari ay magdiriwang kasama ng mga tapat, magpupuring walang hanggan. Ngunit silang sinungaling, bibig nila ay tatakpan. Kung naunawaan natin that God is our desire, God is our delight, and the last, God is going to be our defense. Ang Diyos ang magtatanggol sa atin. Kaya ako po ay naniniwala, in order to find God, we have to find also security and refuge in Christ. Mamamatay silang lahat sa larangan ng digmaan, kakanin ng asong gubat ang kanilang mga bangkay. Tulutan ninyo, O Diyos, ang hari magdiriwang kasama ang mga tapat, magpupuring walang hanggan. Ang Diyos ang magdidefend sa atin. Ang Diyos ang magtatanggol sa atin. Ano ang kailangan lang natin gawin? Tayo ay magtiwala sa Kanya. Alam niyo mga kapatid, ito yung mga panahon na kung saan kailangan nating maunawaan yung halaga na pagpaglalim sa Panginoon, kasama nito yung pagpapatawad at hayaan nating Diyos ang gumawa sa ating buhay. Maraming mga tao nabubuhay sa ganti. Nabubuhay sa pagpalit ng mga ginawa sa atin. Kaya po mahalaga na kasama sa paglalim ng Panginoon na yung sakripisyo na tayo ay handang magpatawad. Sino na po, meron ba kayo naalalang tao, pangalan ng tao, sa buhay ninyo na tunay niyong pinatawad? Meron ba kayo naalala na tao sa buhay ninyo na totoo sa puso na inyong pinatawad? Kuminsan, yung mga anak, ang hirap patawarin, kanilang mga magulang. Minsan yung mag-asawa, nabubuhay na lamang sa isang bubong na hindi nagpapatawaran. At kuminsan, maging yung mga magkakapatid na dapat makita ang tunay na pagmamahalan, sila ang nag-aaway-away. Sa atin po, napakahalaga na sa ating paglalim, kasama nito, matuto tayong
magpatawad. Diyos ang magtatanggol sa atin. Kung nais nating masaliksik at masaksihan ng Panginoon sa buhay natin, we must learn to let go and let God. Hayaan natin ang Diyos na gumawa ng kanyang plano sa buhay natin at hayaan natin sa pagkatapos nito, Diyos din ang maluluwalhati. Alam niyo, ang sarap na magpatawad sa kapwa. Dahil, una sa lahat, ang pagpapatawad ay paglaya sa kasalanan. Pangalawa, ang pagpapatawad nagpapahaba ng buhay. At ang pagpapatawad nagbibigay ng kagalakan sa puso natin. Mga kapatid, ang paraan upang masilayan, masaksihan o maranasan ng Panginoon doon sa difficult situations ng ating buhay ay yung makita ang halaga na tayo ay handang sumunod sa Panginoon sa iba't ibang aspeto ng ating buhay. At kasama niyan, ang pagpapatawad. Ang mga lolo at lola po ay sadyang kasama sa kanilang pag-edad, sadya silang nagiging sensitive. Naniniwala ba kayo doon, mga kapatid? Mayroong mga lolo at lola talagang nagiging manipis. Nakikita ko na mga nakangiting lolo at lola. Ito po ay para sa mga hindi lolo at lola. Dahil sila ay sadyang manipis. Kaya tayo naman ay sadyang dapat maging maingat sa kanila. Naalala ko mayroong lola nagtampo sa akin. Kasi sa lahat ng mga nagbigay ng prayer request, yung prayer request lang niya ang hindi ko na ipag-pray. Nakalimutan ko. Habang nagpe-pray sa dami ng prayer request, nakalimutan ko. Ay, nako. Nasaktan si Lola. Kaya nung na-receive ko, hindi ko naman pwedeng ipaliwanag. Ang dami pong prayer request. Maalala ko ba yun? Hindi ko pwedeng ipaliwanag. Ang kailangan lang natin gawin, magpakumbaba, mag-apologize, mag-sorry. Pasensya na po. At natutuwa naman ako dahil pagka talagang malalim ka kay Lord, intimate kay Lord, handa kang umunawa. At yung mga lolo-lola, kahit sila ay nagiging sensitive, mas malawak ang kanilang pangunawa kaysa doon sa mga katulad natin. Sa mga lolo at lola, dahil tayo po ay sadyang nagiging sensitive, huwag niyo pong isipin na pag kayo po ay nasaktan sa pananalita ng inyong mga anak at apo, huwag niyo pong isipin wala kayong halaga. Sadyang mabilis lang po ang mga bibig ng ating mga anak at ng ating mga apo na hindi nila naiisip kung ano ang kahihinatnan nito at inyong mararamdaman. Huwag po ninyong isipin na kayo'y walang halaga. Huwag niyo ring isipin na hindi kayo minamahal dahil sadyang mabilis lang ang aming mga dila. At sa bawat isa sa atin, mahalaga na makita natin, nilagay ng Diyos ang lahat ng ating mga mahal sa buhay, sa ating buhay, dahil may layunin ang Panginoon. Sa kabila nito, lalo tayong magpasalamat sa Panginoon. In order to find God in the midst of difficult times, let God be our desire. Let God be our delight. And God will be our defense. Sa pangwakas po ay nais ko pong mag-share na isang maikling video. At nais ko pong hilingan na pakinggan natin ito. Ito ay isang spoken poetry ng isang apo sa kanyang lola. Pakinggan natin ang video na ito. Lola, kamusta ka na? Pasensya na, di na kita nabibisita. Marami na kasi akong ginagawa. Pero ako pa rin to, yung apo mong mahal na mahal ka. Balita ko, hinahanap mo raw ako. Mismo na raw yakap ko. Naalala mo pa ba? Tuwing hapon, pinaglulutuan mo ako ng merienda. Tapos, ikukwento mo love story nyo ni Lolo, sabay magtatawanan tayong dalawa. Sa tuwing napapalo ako ni Mama at Papa,
Ikaw yung nandyan at nagpapatahan. Miss ko na rin sa'yo makipagkwentuhan. Pag may gusto ako na di kayang ibigay ng mga magulang ko, kahit kapos ka, pipilitin mong mabigay sa akin to. Kasi masaya ka sa tuwing nakikitang masaya ako. Lagi mo akong pinagsasabihan dahil din sa katigasan. Pero kahit kailan, di mo ako sinaktan. Lagi mong ipinararamdam kung gaano mo ako kamahal. Aaminin ko, natatakot ako. Dahil sa paglilipas ng panahon, umiikli ang pagkakataon. Bumibilis ang takbo ng orasan. Baka di na kita muling mahagkan. Ayaw kong bitawan ng kamay mo. Gusto ko, kasama ka hanggang sa pagtanda ko. Gusto ko humaba pa buhay mo. Makilala mo mapapangasawa ko. At makita pa ang magiging apo mo. Kung may bagay o gamot na pwedeng gamitin para humaba pa buhay mo, pag-iipunan ko. Marami pa tayong plano. Pupuntahan pa natin ang lugar kung saan mo nakilala si Lolo. Kakantahan pa kita kahit sintonado ako. At sumasaya ka sa tuwing sumasayaw ako sa harapan mo. Pag nawala ka, wala nang magtatanggol sa akin. Mawawalan din ako ng kakampi at taong umiintindi sa akin. At magpapatahan sa apong iyakin, Lola. Alam ko nanghihina ka na. Ayokong magpaalam ka. Ayokong mamahinga ka. Pero alam ko na napapagod ka na di mo na kaya, Lola. Wag muna. Di ko rin kasi kaya. Marami pa akong pangarap na gusto kong makita mo. Pakiusap naman. Lumaban ka. Lola, mahal na mahal kita. Ito po ang panahon upang muli nating masaksihan at muli nating maranasan ang Diyos, ang ating kapiling sa lahat ng pagkakataon. Ang Diyos din yung ating kasapatan sa buhay. Para po sa bawat isa sa atin na dumadaan sa difficult moment o yung panahon ng paghihirap, kaguluhan, nawa matagpuan natin ang Panginoon sa lahat ng sitwasyong ito. Sa ating pong mga lolo at lola, na marahil nararamdaman natin na wala na tayong saysay, wala na tayong halaga, nais naming iparanas at ipaalam sa inyo sa magitan ng pagsasama-sama bilang isang church, kayo po ay mahalaga sa aming mga buhay. Yung inyo pong pananampalataya sa Panginoon, nakikita sa magitan ng inyo pong buhay. Kaya nais namin kayong pasalamatan dahil alam namin kung hindi dahil sa inyo, wala kami dito. Mga lolo at lola ng Baliwag Alliance Church, maraming salamat sa inyong buhay at kayo yung aming susundan. Huwag kayong mag-alala. Yung buhay na inyong ipinamalas dito, yung mga panalangin na inyong inialay sa Panginoon para sa church, hindi mawawalan ng kabuluhan. Yung inimpok ninyong sakripisyo para matatag ang church na ito, hindi mawawalan ng kabuluhan. Ipagpapatuloy ng inyong mga anak at mga apo ang paglilingkod sa Panginoon. Tayo po lahat tayo umupo at manalangin. Panginoon, ang aming panalangin para dun sa mga kasamahan namin na ngayon ay dumadaan sa panahon ng paghihirap, panahon, Panginoon, na hindi namin makita at maranasan yung inyong presensya. Tulungan nyo kami na manatiling nagtitiwala at hindi bumibigay. Turuan nyo kami na matuto kami na tumawag sa inyo sa kabila ng lahat ng sitwasyon. Maraming salamat sa paalala na kayo ang dapat naming maging desire, kayo yung aming maging delight, kayo rin, Panginoon, yung mag-defend, magtanggol sa lahat ng aming pong mga panganib na hinaharap. At sa pamagitan nito,
lumalim kami sa pagkakilala sa inyo. Maraming salamat sa lahat ng aming narinig. Sa inyo namin pinagpapasalamat ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Tayo pong lahat ay tumayo. Awitin po natin as a hymn of response, softly and tenderly. Softly and tenderly, Jesus is calling, calling for you and for me. See on the portals, He's waiting and watching, watching for you and for me. Come home, come home. You who are weary, come home. Earnestly, tenderly, Jesus is calling, calling, oh sinner, come home. Why should we tarry when Jesus is pleading, pleading for you and for me? Why should we linger and heed not His mercies, mercies for you and for me? Come home, come home. All who are weary, come home. Earnestly, tenderly, Jesus is calling, calling, oh sinner, come home. Last verse. Time is now fleeting, the moments are passing, passing from you and from me. Shadows are gathering and deathbeds are coming, coming for you and for me. Come home, come home. You who are weary, come home. Earnestly, tenderly, Jesus is calling, calling, oh sinner, come home. Makapupo na po tayo lahat. Muli, isang mapagpalang umaga po sa bawat isa at sa pagpapatuloy po ng ating program, katulad po ng nabanggit kanina ni Pastor ID, ay gusto po namin bigyan ng parangal ang ating mga grandparents and senior citizens ngayong araw na to. Pero bago po namin ibigay ang munti naming regalo na nagmula din po sa ating simbahan, makakapanood po muna tayo ng maikling video clip. Si Lola talaga, iba pagdating sa pera. Ako, sayang. Ay, Diyos ko. Bawat barya, bilang na bilang. Ay, Diyos por santo. Sabi nga ng iba, ang lola mo, sobrang kunat. La, sorry po. Kulang po ako ng 25. Ay, hindi pwede. Malaki rin yung pag naipon, ha? Wait lang po, La. Baka meron po ako. Minsan nga, medyo nakakahiya na. Bayad. Dalawa po kayo, La? Isa lang. Huwag mo nang singilin ang apo ko.
Kahit may gusto siyang bilhin. Ay, Nay, bagay sa'yo to. Hindi pa rin. Ay nako, gastos lang to. Maayos pa naman to suot ko. Pero kahit ganyan siya, Bigyan mo ako ng 1-piece chicken joy na may palabok at extra rice. May May senior. senior citizen card ako. ang sarap pa rin niyang kasama. O kita mo, ang laki na natipid natin. Oo nga po. Halika na, kaya tayo. Lahat sila nagtatanong, bakit siya ganyan? Pero hindi nila alam na si Lola sobrang tipid. Lola! Ay, hello, birthday boy! Sobra-sobra kung magmahal. Kyle, surprise! Wow. Para sa'yo. Di ba yun yung matagal mo nang gusto? Wow! Salamat po, Lola! Ang galing talaga ni Lola, no? Ang hindi alam ni Lola, dahil sa kanya, Ano to? natuto akong ibalik ang pagmamahal na binibigay niya. Lumaki ako sa lolo at lola ko. Hindi ko malilimutan yun. Apo-apo ko. Gising na. Aga-aga pa po. Maya, Lola, andain naman. Para ka ng espasol. Pogi! Mapicturean ka at mapadala sa papa at mama mo sa Dubai. Chicken Joy, favorite ko. Lagi gusto ko po yun. Isang chicken joy please para sa apo ko. At isang palabok na lang. Ati na lang tayo. Sila ang tumayong magulang ko. Dala ng mama at papa mo. Baba! Medyo taas. Kaliwa mong konti. Yan. Sila ang naggabay at nagdisiplina sa akin. Apo ko nga pala, mag-aaral yan sa Maynila. Yes po. Mag-aral kang mabuti, ha? Kain ka sa oras. Lola talaga. Makabait ka. Mamimiss kita, apo. Huwag puro barkada, ha? Opo, lola. Ingat ka lagi, ha? Sige po, alis na po ako. Kahit matanda na sila, sinikap pa rin nilang mapalaki ako ng mabuti. Kung ano man ako ngayon, dahil rin ito sa kanila. Miss ko na sobra ang lolo at lola ko. Miss ko na silang kasama. Apo, sa oras na mabasa mo ang sulat na to, wala na kami ng lolo mo. Hindi ka na namin nahintay. Naon na kami sa Jollibee. Gutom na ang lolo mo eh. Sunod ka please. Love, Lolang. Lolo, La. Apo-apo ko! Kamusta ka na? Sagot ko na to. Unang sweldo ko po eh. Yung palabok na may chicken joy pa. Kaya naman gusto kong ibigay sa kanila ang higit pa sa magagandang na ibigay nila sa akin. Libby. Parang every grandparents natin, sila yung sponsored natin sa video. Pero salamat po,
lolo, lola, sa mga senior na talagang napakaraming sakripisyo para sa aming mga apo. Yan. Gabi naiyak na ako dun sa video nung pinapanood ko eh. So, pigil na ngayon. Medyo nabawasan na. So, inaanyayahan ko po ang ating mga lolo, lola, mga senior citizen po dito sa harap para sa time naman po na may abot po namin ang ating munting mga regalo sa inyo. So, punta na po kayo dito sa harap. Wag po kayong mahiya. At sabi nga po ni Pastor ID, di ba, walang mahihiya. Kaya punta na po kayo dito sa harap. May nagpupunas-punas pa ng luha. Dito po tayo sa harap. Yan. Upo na po tayo. Upo. Yan. Ito pa po. May upuan pa po. Ito na po ba ang mga lolo't lola? Senior po. Yung mga senior po natin dyan. Kasama po kayo. Sige po. Yung mga kaya daw pong makatayo pa kahit pa paano yan, pwede daw po kayo sa likod para makuha po kayo sa picture. Yan. Saan pa po yung mga iba nating senior? Wala na po bang ibang senior? Oh, Lolo Jess, Tito Charlie, Tito Albert. Mas Tito Albert. Ayun. Dito na po tayo sa harap. Mga senior and asa si Tita Shirley nag-turn 60? Ayun! Welcome, Tita Shirley! So, tanggapin niyo po yung munting regalo mula po sa ating church. Sana po ito po yung magamit nyo. Kung saan man po kayo mapunta, pwede nyo din pundalin dito sa church para mas maging komportable ang inyong pag-upo. At yung isa naman po, pwede nyo dalhin pagka nagta-travel. Uy, travel pa. So, aabot po sa atin ng mga youth natin yung mga tokens of appreciation. Parang magkakasya naman po. Marami po ito eh. Pabigay na lang. Meron pa ba? Meron pa po? Meron pa pong hindi pa nabibigyan? Ayun, si Tita Annie. Ayun. Magsabi nga po ng amen ang lahat ng nakatanggap. Amen. Ay, parang mahina po. Isa pa po, amen? Yun. Sana po masaya po kayo sa munting regalo ng ating simbahan at makatulong po sa inyo para mas maging comfortable ang pag-stay nyo kung saan man po kayo pupunta. At kung magta-travel man po kayo, may kasama na pong tuwalya. O, di ba? 2-in-1. Sino pa? So, ngayon naman po, syempre, isa pa po sa gusto naming ibigay sa inyo is yung panalangin. Ito po isa naming
gustong iregalo sa inyo, na maipanalangin namin na mas mahabang buhay pa po ang ibigay sa inyo, Lord, para mas mahaba pa rin pong oras yung makasama namin kayo. Kaya na-request ko po si Pastor Ayan para ipag-pray po ang ating mga lolo and lola. Sige po, nire-request po natin ang bawat isa na tumayo at atin pong itaas ang ating mga kamay towards our lolos and lolas para maipag-pray po natin sila. Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon naming Diyos, amin pong ipinagpapasalamat yung buhay ng aming mga lolo at lola. Sila po ay isang blessing sa aming mga apo. Sila po ay blessing sa kanilang mga anak. Kaya ang aming hiling Panginoon ang patuloy niyo pong pagpapala rin sa kanila. Ingatan niyo po sila sa lahat ng panahon. Alisin niyo po yung mga hindi ka nais-nais na nararamdaman nila sa kanilang mga katawan. Yung mga bagay na dahilan ng kanilang pag-iyak tuwing gabi, tuwing umaga, mga bagay po na nagiging discomfort po nila, yung mga bagay po na ito ay aming hinihiling na alisin niyo po sa kanilang lahat at gayon din yung inyo pong probisyon para sa kanila, pangangailangan nila sa araw-araw, yung kanilang mga pang-maintenance, inyo po ding ipagkaloob sa kanila na sa mga ganitong panahon kung kailan sila na lamang po na nasa bahay, aming hiling na yung kanilang mga anak, kanilang mga apo ay lagi po silang madalaw upang kahit papano ay maramdaman po nila yung pagmamahal nagmumula sa kanilang mga pamilya, sa kanilang mga anak at maging sa kanilang mga apo. Aming hiling Panginoon na patuloy po kayong kumilos sa kanilang buhay, naway sila ay patuloy ninyong palakasin upang ma-enjoy pa po nila yung kanilang mga oras at kanilang panahon kasama ang kanilang buong pamilya. Sa inyo po namin, malapit na ipinagpapasalamat yung kanilang buhay at ipinapaabot lahat ng aming mga prayers sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Bago po kayo tumayo, sige, pwede na po tayong umupo. Hinihiling po namin na lahat po ng kaya pang tumayo ay tumayo po muna para sa picture taking. Yung mga hindi na po talaga kayang tumayo, upo na lang po tayo. Doon po tayo sa third row, sa likod yung iba. Ayan, para magpagkasya lang po tayo sa picture. Ayan, upo na lang po kayo doon sa ano. Kaya niyo pa po bang tumayo? Kaya nyo tumayo? O sige. Yung mga hindi talaga kayang tumayo, ayan, sige po, umupo na lang po tayo. Pero yung mga may energy pa po para tumayo, doon po tayo sa likod para magkasya po tayo sa picture. Move na lang po tayo ng isa pa. Nay, pwede po dito. Ay, sino po ba? Ayan. Thank you po. Nay, usog po tayo dito konti. Ayan. Ayan, ang ganda ng pagkakalinya ng sa likod, oh. Sige. Picture. Irene, pwede ba picture? Tingin po sa camera. Waki-waki. Okay, palakpakan po natin ang ating mga lolo at lola. Paki-assist naman, youth. Paki-assist. Ayan. Pagkatapos po nating parangalan yung ating mga lolo at lola, sa oras po na ito ay pararangalan din po natin ng ating Diyos sa pamamagitan po ng pagbibigay at pagkakaloob. Sabi po sa mga Kawikaan 3, 9-10, parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan at mula sa iyong pinakamainam na ani, siya ay iyuring handugan. Sa gayon, kamalig mo ay lagi ng aapaw. Sisidla ng inumin ay hindi nga
matutuyuan. Para po sa ating mga kaloob, our tithes and offering, meron po tayong 2 kahon sa harapan. Maaari na po tayong magsimula. Sinasabi sa salita ng Diyos, siksik-liklig at umaabang, ang siya ninyong mararanasan pag nagbigay. Magbigay ng may kagalakan, magbigay ng may pagmamahal, magbigay ng mula sa puso, manong iyong itinanim, siyang anihin. Magbigay ng may kagalakan, magbigay ng may pagmamahal, magbigay nang mula sa puso, anong iyong itinanim, siyang aanihin. Kung anong iyong itinanim, siyang aanihin. Kung anong iyong itinanim, siyang aanihin. Hinihiling ko po ang bawat isa na tayo po ay tumayo para po sa ating doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above in heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Tayong lahat ay yumuko, tayo po ay pumikit, at tayo po ay magpasalamat sa Diyos. Dakila naming Diyos Ama, kami po ay nagpapasalamat sa inyo pong kabutihan sa bawat isa. Maraming salamat po sa inyong probisyon. Alam po namin na lahat ng bagay na meron kami ngayon, pag-aari man, bahay, properties, trabaho, lahat ng pinagmumula ng aming mga pang-araw-araw, ito po ay nagmula sa inyo. Kaya nararapat lamang na maibalik po namin ito sa inyo. Ang aming hiling na ang lahat po ng aming mga kaloob sa araw na ito ay inyo pong magamit para sa ikalalago ng inyong ministeryo dito sa lupa. Tanggapin niyo po yung aming pasasalamat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Maaari na po tayong makaupo. At para po sa ating pagbabalita, ang ating pong attendance sa umagang ito, adult 123. At ang mga kabataan, kids, 41, a total of 164. Palakpakan po natin si Lord sa ating attendance today. Dumarami na po tayo. At sa ating pong mga bisita, meron po tayong mga bisita sa araw po na ito. Kaya aming hiling na kung kayo po ay matawag, maaari po tayong tumayo para po tayo ay ma-acknowledge. Una, si Emilus Cruz at Gilbert Cruz. Gilbert Cruz, ay ayon. Melinda Lusada. Ayon. Sila po ay sila po ay mga parents ng Balka. Pangapat, Angelo Angeles. Ayan, Angelo Angeles. Celia Saher. Ayon, kapatid ni Nanay Shirley. Ayon. Nita Lopez. Ayon, kapatid ni Nanay Shirley po yan. At ang panghuli, si Janjan Orkenia. Ay, ayon. Andito po pala.
Janjan Orquenia. Welcome sa Baliwag Alliance Church. Sana magkita pa po tayo sa mga susunod pang mga Sundays. Welcome po kayo dito. At sa iba pa pong pagbabalita, maaari po nating tingnan sa ating mga monitor. Maraming salamat sa muli sa iba pong pagbabalita. Ini-encourage po namin lahat ng members na hindi pa po nakakapag-wider. Ini-encourage po namin na mag-enroll po kayo. October pa po ang ating simula ng klase sa WIN class. At para po sa ating closing prayer, nire-request po natin Pastor ID dito sa harapan. Tayo po lahat ay tumayo. Tayo ay magpasalamat sa Panginoon. Sa inyo namin iniabot ang aming taus-pusong pasasalamat sa patuloy ninyong pagkilos sa aming mga buhay, sa pagtugon sa aming mga dalangin, sa pag-iingat sa lahat ng aming mga ginagawa, at sa pagpapala sa lahat ng aming mga trabaho at pag-aaral. Maraming salamat sa Baliwag Alliance Church kung paanong kayo ay kumikilos upang kami ay magkaisa, patuloy na magmamahalan, magbigayan at magpatawaran bilang tunay na tagasunod ninyo. Sa inyo namin nilalagak ang aming mga buhay at patuloy na ipinagpapasalamat na kayo ang tumawag sa amin upang kami ay maligtas at kayo rin, Panginoon, ang nais naming itaas sa aming buhay bilang aming Panginoon. Sa inyo ang papuri at ang pasasalamat, ang pagdakila at kaluwalhatian, ngayon at kailanpaman, sa pangalan ng Ama, ng Anak, at Espiritu Santo, ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Magandang umaga po. Happy Sunday.